Na nakakalungkot po na mula sa pangalawang pinakamataas na leader ng bansa ay mukha pang nag-i-encourage siya sa mga tao na magalit sa gobyerno. Nung nalaman po ito ng Pangulo ay wala po siyang naging reaksyon dito dahil hindi nga po ito dapat nanggagaling sa pangalawang pinakamataas na leader ng bansa. Ang tanong lamang po, nung panahon ba ng kanyang ama? Nagsabi rin po ba siya na maaari po kayo magalit? Lalong-lalo na po nung ang kanyang ama ay nabansagan at nabigyan po at kinilala bilang most corrupt noong 2017. Morning, ma'am. Morning. May we just get your reaction on the recent pronouncement of Vice President Sara Duterte that in an indignation rally in Cebu, she said na may karapatan ng mga Pilipino na magalit sa gobyerno, ma'am? Unang-una nakakalungkot po na mula sa pangalawang pinakamataas na leader ng bansa ay mukha pang nag-i-encourage siya sa mga tao na magalit sa gobyerno. Nung nalaman po ito ng Pangulo ay wala po siyang naging reaksyon dito dahil hindi nga po ito dapat nanggagaling sa pangalawang pinakamataas na leader ng bansa. Ang tanong lamang po, nung panahon ba ng kanyang ama? Nagsabi rin po ba siya na maaari po kayo magalit? Lalong-lalo na po nung ang kanyang ama ay nabansagan at nabigyan po at kinilala bilang most corrupt noong 2017. Matatandaan niyo po ba yun? Kailan po? Noong 2016 ay runner-up lamang ang Pangulo. Ito. Noong 2016, runner-up lang si Pangulo bilang most corrupt. Siya ay kinilala ng Organized Crime and Corruption Reporting Project. Pero noong 2017 ay nag-level up si dating Pangulong Duterte at siya na po yung naging awardee at kinilala ng People of the Year being the most corrupt. At inamin din naman po niya sa kanyang statement ni Pangulong Duterte na siya ay corrupt at siya ay nagnakaw. Pero naubos na nga lang. Kaya natatandaan niyo po ba yun? Because meron pa po ako ditong statement niyan. Okay? So, ang tanong lamang natin, yung ba ay hindi niya man lang nasabi na dapat na merong karapatan ang taong magalit. And at the same time, wala po tayong nadinig sa Pangulo kahit ano pa ang naging di umanong anomalya ng DepEd sa pamumuno ni VP Sara. Lalong-lalo na nung nasayang ang pondo sa mga pagkaing na bulok lang na intended sana sa mga estudyante, lalong-lalo na sa mga maralitang estudyante. So being the Vice President, siya bilang Vice President, mas maganda po sana kung siya ay mag-i-encourage sa mga tao na makipagtulungan lang instead of having this feeling of hatred against the government. Mas maganda po na sabay-sabay sana tayong umangat kesa sa may mga ibang tao na gusto magpabagsak ng gobyerno. She's arguing that it's part of freedom of expression. Yes, wala po tayong masasabi kung kanyang ina-express ang kanyang damdamin. Pero bakit naman ngayon lang? Mas marami naman din pong nangyari nung panahon ng kanyang ama. So parang ang pag-encourage po ba niya na magalit ang tao, meron po ba itong link doon sa sinasabing destabilization? At pinapatungkulan palagi na ang taong bayan ay dapat nang kumilos laban sa gobyerno. Ma'am, nabanggit niyo po kanina wala pong reaction si Presidente. So nakakausap niyo po ba siya tungkol sa mga ganitong pag may banat po yung mga Dutertes against him? Tinanong po natin yan sa PCO na nakipag-usap kay Pangulo dahil tinanong natin, definitely alam natin na ito ay magiging issue. Ang tinanong po natin, ano po ba ang reaksyon ni Pangulong Marcos? Kilala po natin ang Pangulo. Hindi siya agad-agad nagre-react sa mga ganito. Kaya hayaan na lang natin dahil siguro iniisip niya ang suggestion na ito ni VP Sara na i-entertain o maging okay lang na maging magalit sa gobyerno ay isang napakawalang kwentong suggestion. Thank you, ma'am. Maricel Halili, News 5. Magandang umaga po. You mentioned earlier about destabilization. What do you mean by that? Meron po ba kayong natanggap na information about anything about this tab? Wala tayong formal na impormasyon na may destabilization, but mapapansin po natin sa kanilang mga statements kapag sila nagrarally
nag-uudyok sila ng galit, nag-uudyok sila sa mga tao na ito ang paniwalaan dahil ang gobyerno ngayon ay abusive at excessive. Doon pa lamang po ay makikita natin, mararamdaman natin kung saan sila papunta. Alvin Baltazar, Radyo Pilipinas. Yung follow up lang po doon sa issue. Yung bang ganung mga pronouncement, statement, being a lawyer, Yusek, pwedeng ma-classify as inciting to sedition? Ang alin po doon? Yung magagalit? Hindi pa po. Maybe one step towards that. Pero hindi pa po. Salamat po, Yusek. Sam Medinilla, Business Mirror. Hey, good morning, ma'am. Na-mention po nila na mas gusto po nila sana na si Vice President Sara Duterte na mag-focus on doon sa mga statements na makakatulong productive for the government. Pero si President Marcos po, in his campaign rallies, nag-issue rin po siya ng mga criticisms from dun sa previous administration na parang against dun sa nakaraang president. Hindi po ba na dapat same na kung gusto ng unity na ng Malacanang na statement of unity from Vice President Sara Duterte, should that policy also apply to President Marcos? Tandaan natin, kung mapapansin ninyo at kung matatandaan ninyo, ang mga binanggit sa una kick-off rally ng Pangulo ay naaayon naman sa records. Naaayon naman sa pangyayari. At ang isa sa pinag-usapan na natin to, ang tingin natin sa isa sa pinaka nag-trigger ay yung patungkol sa nagde-deliver ng suka. Tandaan nga natin, inuulit ko, hindi po walang pinangalanan ang Pangulo dito. At nung sila ay sumagot muli, hindi po ba karapat-dapat din na sumagot ang Pangulo na nang-aayon din naman po sa kanyang mga records, sa kanyang mga naobserbahan. Hindi lamang po kasi dapat ang ibang partido o ibang tao ang maaari magsalita patungkol dito. Karapatan din po ng Pangulo na magsalita kung ano po yung kanyang damdamin. Ito naman din po ay para mapakita sa tao kung ano ba yung katotohanan. Mahirap po na yung isang party lang ang sumusuntok. Kailangan din po tayong sumangga. Tapos, on another matter, ma'am, recently nakipag-meeting po si First Lady Lisa Marcos dun sa some cabinet officials regarding sa preparation po for the ASEAN Summit. Ano na po yung update dun sa preparation ng government for the ASEAN Summit? May budget na po pala? Or para dun sa 2026? Actually, pinag-uusapan pa po yan. Nakausap ko po kanina. Yung mga naghahanda. Sa media affairs lang po tayo, ha? Yung Committee on Media Affairs and Strategic Communications. As of now po, meron na po silang nagawa. Meron na po silang master plan. At meron na din po silang technical working group within the PCO. So, kahapon po, nadinig ko rin po ang Secretary Jay. Kausap po ang ibang opisyales patungkol po sa preparasyon ng sa ASEAN Summit sa darating na taon. Bali, may magiging official capacity po kaya si First Lady dun sa preparation natin for the ASEAN Summit? Wala pa po akong alam sa ngayon. Itatanong po natin kung ano po kaya ang magiging papel kung mayroon man ni First Lady. Thank you po, ma'am. Ivan Mayrina, GMA7. Yusek, kahapon nabanggit ni Secretary Remulla na utos ng Pangulo tugisin yung mga nasa likod ng kidnapping ng 14-year-old student na pinutulan ng daliri. Baka may maidadagdag ho kayo. What are the President's thoughts on this particular crime, especially it being extra chilling and extra disturbing? Ginawa po sa bata yun. And I would like to ask that question in the context of apparently may pinupush pong narrative that it was that the peace and order situation currently is deteriorating not just in Metro Manila but in the entire country. Okay, itong nangyari na kidnapping na to, ilang kidnapping na ba ang napabalita natin ganito? Kung isa pa lamang po ang nangyaring ganito, of course, hindi po natin kagustuhan ang pangyayaring ito, kaya po pag-iigihan pa ng ating mga ahensya na ito ay ma-prevent, ma-stop, mahinto. Pero para sabihin na yung crime rate natin tumataas, prevailing na, hindi po yun
tama. Kung papansinin po natin, maaari nating ikumpara ang mga pangyayari sa naunang administrasyon at saka sa nangyayari ngayon. Mas maganda po sana magbase tayo sa data, statistics. Kung pagbibigyan niyo po ako, hihingi po ako ng data sa mga susunod na araw para po mabigay natin sa inyo. Kung ano ba talaga yung numero ng ganitong klaseng mga krimen na nangyayari sa atin. Ana Badjo, GMA News Online. Ma'am, sorry, baka may reaction lang tayo sa China keeps on pressing the Philippines to withdraw the missile system from the South China Sea. Yung kahapon, ma'am, na sinasabi po nila. Uulitin pa rin po natin ang pinakahuling pronouncement ng Pangulo. Hindi po nagbabago ang Pangulo sa kanyang pronouncement. Meron po siyang mga demands. Kung gustong mag-demand po ng China, meron po tayong counter-demand dyan. Pareho pa rin po ng ating stance. Ang Pangulo, ganun pa rin po ang kanyang stance. Thank you, ma'am. Tuesday New, DZBB. Hi ma'am. Follow up lang po doon sa klase ng pangangampanya ni Presidente sa mga campaign rally na sumasagot, sabi nyo nga kanina, hindi naman pwedeng suntok lang ng suntok, kailangan din yung sumalag. Pero kailan po kaya masasaksihan ng publiko yung the real platform na ikinakampanya ng bawat panig? Sa tuwing nangangampanya po kasi may batuhan ng kung ano-ano. Ang hinahanap na po ng tao ngayon ay yung kung ano yung kayang maipatupad ng ating mga kumakandidato. So, when will we expect the President na gano'n naman yung kanyang maging tema sa mga campaign rallies instead of nagpaparinig o nagpapasaring? Sa lahat po ng campaign rallies na napuntahan po ng Pangulo, ang mga kandidato niya po mismo, ang kanyang mga sinusuportahang kandidato, ang nagsasabi kung ano ang kanilang magiging program, ang kanilang magiging proyekto para sa ikauunlad ng bayan at sa ikauunlad ng taumbayan. Siguro po, kailangan lang po talaga paminsan-minsan ang ating Pangulo ay maging transparent din siya sa kanyang nasa loobin. At para po maipahatid din sa mga tao na he is not and will never be a weak leader. Thank you, ma'am. Jean Mangalus, Philstar. Hi, Attorney. You mentioned earlier that the president didn't react when there were alleged anomalies under Vice President Sara when she was DepEd Secretary. Tama po? So, but was the palace taking cognizance of these alleged anomalies at the time that they were happening? And outside of the impeachment trial, is it possible for the Vice President to face investigations for possible corruption in the DepEd? Of course, Ma'am, ito naman po ay nasa news na po. Ito po ay recorded. Yung pondo na nagamit sa pagkain na dapat na ibibigay sana sa mga estudyante, naka-record po yan na ito po ay nasira lang at hindi nakaabot sa mga estudyante. So, kung nire-recognize po ba to ng palasyo, nasa record naman po yan. Meron pang second question. Outside of the impeachment trial, can she face investigation for alleged anomalies like that? Outside of the impeachment trial? Actually po, nasa COA po ito. Ang COA po ang nagkaroon ng pag-iimbestiga po dito. So kung meron pa pong additional na pag-iimbestiga dahil sa nangyaring anomalya, wala pa po tayong masasabi sa ngayon. So hayaan lang po muna natin ang COA na magbigay sa atin ng complete na record para if ever na ito ay maging final na at wala naman tututol sa naging pag-iimbestiga rito, maaari po na magkaroon tayo ng panibagong pag-iimbestiga para dito. Alexis Romero, Philippine Star. Yusek, just for the record, bakit po hindi nagsalita si Pangulong Marcos about the supposed issues or corruption issues sa DepEd during the time of the Vice President when she was a close ally of the administration? Hindi po kasi siya yung tao na maninira ng kanyang leader, yung kanyang mga kasama sa pamahalaan. Hahayaan niya lamang po mismo ang tamang otoridad, ang tamang ahensya na mag-imbestiga rito. Hindi po siya kahit kailanman magsasabi sa taong bayan na pwede po kayo magalit kay ganito, kay ganyan. Hindi po yun yung pagkatao ng Pangulo. So given now na medyo talagang bumabanat na ang Pangulo sa dating administration, ibig sabihin ba nito may napatunayan na with regard to the leadership of the Vice President sa DepEd? So,
Ang binagot ko lamang po kanina ay patungkol sa nabubulok na pagkain na dapat ay napunta sa mga estudyante. Yan po naman ay given na. Napatunayan na po yun. So meron nang ang... Meron po yung records. Okay. Salamat po. I think, Yusek, there's no more question from the MPC. Or we have one last Apo. question. Vance Fernandez, please, Vance. Ma'am, are you amenable sa pagbibigay ng o pagpapataw ng sanction doon sa mga officials na dumadaan sa busway kapag napatunayan na hindi ito emergency ang reason nila? Opo, ang palasyo po ay ayaw po ng abuso. Definitely po, kung sino yung dapat managot, kung may pang-aabuso, ay dapat lamang pong managot. Hindi po ito tolerate ng palasyo ang mga abusong gawain, kung mayroon. Anong sanction po? Probably. Because you are a lawyer. As of now po, ay maaari po yung pag-usapan dahil ang penalty lamang po pagka po dyan dumaan ay tinitikitan lamang at 5,000 na fine. Siguro maaari pong pag-usapan yan, especially po kung ang nagbabiolate ay mga public servants. Yes, ma'am. Another question. Alam natin, ma'am, na maraming fake news. Kasi, ma'am, may fake news po ba yung kumakalat na video nyo regarding dun sa umano'y pagwawala nyo sa... Maganda yan. Maganda yan. Hindi na to salita ng palasyo at ng Pangulo. Ako na to. Okay. If given a chance to do that again, I will. Why? Because I did that for justice. Maybe yung nakikita yung video, that's 2015. Oh, Can you see my face there? Look younger. That's 2015. Okay, why nila pinapalabas to? And splice. Dahil ayaw nila ako siguro na manatiling tagapagsalita rito ng palasyo. Una, ang kwento niyan, merong dalawang magsing irog na hindi na nagkaayos. Yung bata na iwan sa bahay ng babae, flight stewardess yung babae, iniwan sa driver. Nung tumawag ang school sa tatay, nalaman niyang wala yung nanay, kinuha yung bata sa bahay na kasama lang ang driver. First child niya yon. Now, nung dumating yung nanay, nagalit dahil hindi sila okay nung tatay. Now, kausap ko yung babae, kausap ko yung babae, ang sabi makikipagkita sa kliyente kong lalaki dahil pina-psychologist nag-undergo ng psychological evaluation, child psychological evaluation yung bata. Makikita sila, ipopromote ko na po, sa SM San Lazaro. Umiinom ng kape, ulitin ko ulit kung saan, Starbucks. Magkikita sila, nung lalaki, pumayag ako para magkaayos. Okay? After that, bigla na lang, I just came from a hearing, the Ramjen case in Paranaque. So, ayoko na sana pumunta sa police station. But my husband said, let's go. So, pumunta ako, wala pa sila, nagpa-medical yata. So, I told to the relatives, ito pa, cool lang ha, cool. But when I was there with the relatives, sabi ko, doon sa police, lahat naka-civilian, wala naka-uniform habang nag-aresto. Sabi ko, saan po yung warrant of arrest? Ano pong complaint? Hindi ako pinapansin. I introduced myself as a lawyer hanggang sa umabot kami sa women's desk. Okay? Tapos noon, tinuro sa akin ng kliyente ko kung sino yung lalaking humatak sa kanya. So I was asking for his name. Tinalikuran ako. Okay? So ngayon, sabi ko dun sa isang babaeng sa isang babaeng police, okay, ano ang complaint? I deserve to know that. I was the counsel. Walang complaint, walang warrant of arrest. And my client was not doing any crime. You know, guys, what are the reasons or causes for a warrantless arrest? You know that there should be at least the guy or the accused or the suspect should have been committing a crime. Or there is a reasonable belief that he had committed a crime.
But none. He was just drinking coffee. And there was a text from the guy that she was amenable to be intimate, only intimacy. So how could there be violation against women and children? So when I was there, I talked to the colonel, I forgot the name of the colonel, parang bossing nila, sir, wala tong warrant of arrest, walang complaint, walang... And then, after that, it was not the problem with Inquirer.net at the time. Sino Inquirer dito? Hindi ko alam kung sino yun nakalimutan ko parang siya. Hindi niya lahat kinuha yung kwento. She did not even ask me. Nag-viral lang, kinuha niya agad nung ako na ay huhulihin. But before that, I talked to the officers. Sabi ko, sir, walang warrant to. And then, one of the officers then, doon, nadinig ko nasa labas na kami, sabi ng ibang mga pulis, pakulong mo na yan, pakulong mo na yan. Na-splice to. Na-splice to. Ang sabi ko, ipagtanggol ang kliyente ko, ipakulong mo ako, anong kasalanan ko? Yun siguro yung nakita nyo. O hindi, na-splice. O yan, na-splice yan. So if you want to get the original copy niya, pero siyempre putol-putol na rin yun edited, sa Inquirer.net, that's 2015. September. Alam ni Miss Pia yan. Hindi nga ako, wala nga akong penalty at that time sa ABS-CBN, sa DZMM. I was allowed to, diba? Otherwise, kung meron akong mali, I would not be allowed to go on air. And then after that, oh yan, that's 2015. Yan ang panoorin nyo, hindi yan splice. Okay? So, at that time, sabi ko, walang warrant of arrest, walang complaint. Doon pa lang sila gagawa ng complaint. So, sabi nung isa, namayapa na isang pulis, sabi niya doon sa pulis na babae, anong gusto mo? Sabi niya, pakulong mo yan, pakulong yan. The problem is, kinulong ako, na naman di kulong, it's detained. Dinetain ako, my husband, and my secretary. Why? Eh kung ako lang naman ang gusto nila dahil lumaban ako, hindi naman lumaban, nangatwiran ako. Eh di ako lang. Ba't masasama yung asawa ko? Ba't masasama yung secretary ko? Hindi ba? So hindi yun nakuha ng Inquirer.net. Yan lang. I was not even interviewed. What happened? Diba? And the title. The title. So, umpisa pa lang yan, yung comment pa lang yan, marami nang nag-bash doon sa gumawa ng title. Okay, again, hindi yun iskandalo. That's a fact. It's a fact. So, if you will be my client and you will experience the same, I will do it again and again and again for justice. Nung nandiyan ako, na-detain ako, sabi ko, okay lang. Parang si Jose Rizal. Hero lang ang dating. So, pampalubag ng loob kasi nandiyan ako di ba? Yan lang po, yan lang. So, wag po kayo maniwala doon sa mga na-splice na video. Kasi yan, that's the truth. Okay? Ma'am? Yes, ma'am. Yes. Another one. Paano ang haba ng kwento ko doon Ma'am, yung regarding dito, napapaulat na di umano'y kapatid mo si Franz Castro. And then, is this a fake news? Meron daw, this is a part of a demolition job against you. Against me? Yes. Demolition job yung tape na to? Yung video na to? No. Lahat ng lumalabas. Oh, definitely. You can assess that. They want me out. The soonest. Diba? And about Congressman Franz Castro, if ever na naging kamag-anak ko siya, I will be proud. The problem is, hindi So, pati ba si Fidel Castro ng Cuba, kamag-anak ko? Well, I have a brother, yung tatay ko, pinangalanan siyang Fidel A. Castro. Pero yung taga-Cuba, hindi ko tatay yun. Diba? So, lahat ba ng Castro dito, kamag-anak ko? But if they will acknowledge me as their relative, di okay lang. Diba? Wala namang masama doon. Thank you, ma'am.